Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pag-unawa at pagsusuri ng tekstong naratibo. Tingnan ang susunod na larawan. Basahin ang pangungusap sa ibaba. Si Chico ang pinakamalungkot na batang babae sa kanilang magkakaibigan. Mayroon siyang ulap ng basura sa tuktok ng kanyang ulo. Walang gustong makipaglaro kay Chico dahil may ulap ng basura sa tuktok ng kanyang ulo. Sino ang bata sa larawan? Bakit walang gustong makipaglaro kay Chico? Bakit kaya mayroong ulap ng basura sa kanyang ulo? Mahuhulaan niyo ba kung paano mawawala ang ulap ng basura sa ulo ni Chico? Basahin natin. Ang ulap ng basura. Si Chico ang pinakamalungkot na batang babae sa kanilang magkakaibigan. Kaibigan, si Chico ay wala ni isa mang kaibigan. Wala ni isa man lang ang nais makipaglaro kay Chico. Sapagkat mayroong nakapaibabaw na ulap sa kanyang ulunan, isang ulap ng basura. Balat ng kahel at pakete ng biskwit, sirang mga laruan at mga pinagtasahan ng lapis. Pilipit na plastik ng bote at makukulay na mga plastic bag. Walang gustong makipaglaro sa isang batang babae na mayroong ulap ng basura sa kanyang ulunan. Hindi na rin makapaglaro si Chico ng tagu-taguan dahil ang ulap ng basura sa kanyang ulo ay makikita. Maaari ko bang hiramin ang inyong pantasa? Tanong niya kay Sweetie. Sumimangot si Sweetie at lumipat ng upuan katabi ni Asha. Alam ni Chico na dapat sinunod niya ang kanyang nanay na huwag magkalat. Huwag mong itapon ang balat ng saging sa daan. Itapon mo ang pakete ng biskwit sa basurahan. Ngunit hindi nakinig si Chico. Tumawa lamang siya at nagpatuloy sa pagkakalat. Isang araw, lubos na nagalit ang nanay. Sinabihan nito si Chico na kung hindi makikinig, ang lahat ng basura ay susunod sa kanya. Saan man siya pumunta. Tumawa lamang si Chico. Kinabukasan, nagising si Chico sa mabahong amoy at ingay ng mga langaw. Isang ulap ng basura ang nasa taas ng kanyang ulo. Sinubukan ni Chico na tumakbo palayo, ngunit ang ulap ng basura ay sinusundan siya kahit saan. Kumuha si Chico ng walis, tambo upang walisin ito. Ngunit hindi ito mawalis-walis. Ginawa ni Chico ang lahat.
Sumigaw siya at sinabi sa ulap na iwan siyang mag-isa. Sinubukan din niyang itapon ang ulap sa basurahan. Subalit, ang ulap ay hindi maalis at sobrang naging malungkot ni Chico. Biglang may nangyari. Nakita ni Chico na nagtapo ng balat ng saging sa kalsada si Bala. "Uy bata!" sigaw niya. "Huwag mong itapon ang balat sa kalsada. Baka may madulas." Natakot si Bala sa ulap ng basura. Kaya itinapon niya ang balat ng saging sa basurahan. Kinabukasan, lumiit ang ulap ng basura. Paano ito nangyari? Nagtatakang tanong ni Chico. At nakita ni Chico si Auntie Rima na nagtatapon ng plastic na bag. "Auntie," tawag niya, "pwede po bang pakipulot yung mga plastic na bag at pwede pa po itong gamitin?" Pinulot ni Auntie Rima ang mga bag at umalis. Kinabukasan, pagkagising ni Chico, muling lumiit ang ulap ng basura. Tuwing may magtatapo ng balot ng biskwit o pinagtasahan ng lapis, pinagsasabihan ito ni Chico. Luminis ng luminis ang nayon at ang ulap sa ulunan ni Chico ay lumiit ng lumiit. Hanggang sa isang araw, nawala na ito. Wala na lahat. Si Chico na ang pinakamasayang batang babae sa buong mundo. Ano ang nasa tuktok ng ulo ni Chico? Bakit ayaw makipaglaro ng mga kaibigan ni Chico sa kanya? Kung ikaw si Chico, ano ang iyong gagawin upang mawala ang ulap ng basura sa iyong ulo? Gawin natin. Ano ang iyong dapat gawin mula sa mga sumusunod na pangyayari? Nagtapon ng balat ng candy ang iyong kaklase sa ilalim ng kanyang upuan. Sinabi ng iyong nanay na dapat ka nang maligo. Kumain ka ng matamis na saging. Ano ang gagawin mo sa balat nito? Narinig mong tinutokso ng iyong mga kaibigan ang iyong kaklase. Ano ang iyong gagawin? Maaga kang dumating sa inyong silid-aralan. Nakita mo na nakakalat ang mga papel sa mesa. Ano ang iyong gagawin? Gawin natin. Piliin ang tamang pantukoy sa loob ng panaklong. Ikalawang araw, tekstong impormatibo. Pagbuo ng payak na pangungusap. Suliranin at solusyon. Pagsulat sa paraang kabit-kabit. Kulayan ng pula ang kahon
kung ito ay ayon sa ating binasa. Walang gustong makipaglaro kay Chico dahil may ulap ng basura sa tuktok ng kanyang ulo. Hindi rin makapaglaro si Chico ng taguan. Madali siyang makita dahil sa ulap ng basura sa kanyang ulo. Isang araw, tuluyan nang nagalit si Ama. Tumawa lang si Chico at binaliwala ang sabi ni Ama. Kinaumagahan, nagising na lang si Chico dahil sa mabahong amoy at ingay ng mga langaw. Sinubukan ni Chico na tumakbo papalayo pero sinusundan siya ng ulap ng basura kahit saan siya pumunta. Ano kaya ang maaaring mangyari kay Chico sa mga sumusunod na sitwasyon? Ano ang mangyayari sa mga basura na itinapon ni Chico sa kalsada? Ano ang mangyayari kapag bumara sa kanal ang mga basura? Kapag dumami ang mga langaw sa paligid, ano ang maaaring ihatid nito sa kalusugan ng tao? Gawin natin. Salungguhitan ang tamang salita sa loob ng panaklong upang mabuo ang pangungusap. Gawin natin. Isulat muli ang salita sa paraang dikit-dikit. Ikatlong araw, pag-unawa sa tekstong impormatibo at pagbuo ng payak na pangungusap. Piliin ang green flag kung wasto ang sinasaad sa bawat sitwasyon at red flag naman kung hindi. Pagwawalis sa kapaligiran. Takpan ang basurahan upang hindi pamugaran ng mga langaw at ipis. Paghiwalayin ang mga basurang hindi nabubulok at nabubulok. Itapon ang balat ng candy at tsitsirya sa kanal at kalsada. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagsisipilyo at paliligo araw-araw. Basahin natin. Si Chico ang pinakamalungkot na batang babae sa kanilang magkakaibigan. Mayroon siyang ulap ng basura sa tuktok ng kanyang ulo. Walang gustong makipaglaro kay Chico dahil may ulap ng basura sa tuktok ng kanyang ulo. Si Chico ay isang walang gustong makipaglaro kay Chico dahil siya ay ano ang damdamin
ng batang babae sa storya. Basahin natin. Mabaho. Ang mga basurang nakatambak ay mabaho. Malungkot. Malungkot ang mga bata dahil hindi sila makapaglaro. Maliit. May maliit na basurahan sa tabi ng puno. Maingay. Maingay ang mga langaw sa basurahan. Makulay. Nagiging makulay ang kapaligiran kung ito ay malinis. Gawin natin. Ayusin ang mga salita upang makabuo ng tamang pangungusap. Lagyan ng tamang bantas sa dulo. Gawin natin. Isulat sa paraang kabit-kabit ang mga sumusunod na salita. Ika-4 na araw. Pag-unawa sa tekstong impormatibo, pagbasa ng mga salita at pagbuo ng payak na pangungusap. Basahin natin. Naisip mo ba kung ano ang nangyayari sa basura kapag itinapon mo? Dinadala ang basura sa isang malaking basurahan na malapit sa iyong tahanan. Ang basurahang ito ay tinatawag na landfill. Dito, pinaghihiwalay ang mga basurang nabubulok at hindi nabubulok. Kapag ikaw ay nagkalat, ilan sa mga basura na ito ay maaaring bumara sa daluyan ng maruming tubig mula sa inyong mga tahanan. Dahil sa pagbara nito, maraming langaw ang dadapo dito at maaaring maging sanhi ng mga sakit. Ano ang paksa ng talata? Saan dinadala ang mga basurang nakukolekta sa ating tahanan? Ano ang maaaring mangyari sa itinapon na basura? Basahin natin. Kalikasan. Dapat nating alagaan ang ating kalikasan. Kalat. Itapon ang ating mga kalat sa tamang basurahan. Komunidad. Tayo ay dapat magtulungan bilang isang komunidad. Kanal. Linisin ang mga kanal upang hindi bumaha. Kalamidad. Maiiwasan natin ang kalamidad kung aalagaan natin ang kapaligiran. Gawin natin. Tukuyin kung anong uri ng polusyon ang ipinapakita sa larawan.
Gawin natin. Isulat sa paraang kabit-kabit ang mga sumusunod na salita. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!